Sigurado marami na ngang nagtatanong ngayon kung kamusta na nga ba ang nasabi nga pong round 3 voting sa Fan Army face-off ng Billboard. At syempre, round 3 na to, kaya naman ang mga fans ay todo boto na kung saan ayon sa kanila ay tila nakakaranas sila ng blind voting. Ibig sabihin hindi nila nakakita kung ano na nga ba yung resulta. Sino nga ba kay Post Malone at SB19 ang nangunguna? Anyway, narito po ang nasabing update yesterday. Vote now. Sabi nila may blind voting dahil wala nang nakalagay na score dyan. So, bumoto pa ba kayo? Smooth po now ang site. So, wag daw magpakapante, pero dito ipinakita na ranking 1 o nangunguna nga ang SB19. Pumapangalawa si Shuffle Rowan, 3 si Kendrick Lamar, 4 Sabrina Carpenter, and 5 SZA. At nanawagan na nga ang 18, ayon sa kanila, attention, we are now experiencing blind voting. 18, just continue casting your vote. Let's go. 18, let's unite once again. Please continue to vote despite seeing 0% total votes. We are now facing blind voting. Round 3 of voting runs through Monday, August 4 at noon ET, at which point the Sweet 16 of round 3 will turn into the Elite 8 of the quarterfinals. So vote now to determine which fan army is the strongest. So yan po yung meaning kung bakit mayroong fan army voting. At eto na nga, ayon sa Facebook page ni Nene Balderas, kakavote ko lang, may lumabas na kahapon talaga, wala kang may nakita dyan, kaya let's go, vote lang ng vote para sa mga boys. Nakalagay dito SB19 94.0% na napakalayo nga ni Post Malone na may 60%. So kung hindi po tayo nagkakamali, yesterday po post ito ng nasabing netizen na si Nene Balderas. Ayon sa kanya, ito ang nakita niya matapos niyang bumoto. So, we don't know kung may nakaka-experience pa ba ng blind voting. So, mga may idea na po dyan, pwede pong ilagay sa ating comment section kung ano na po ang latest update nyo, kung meron po kayong alam. But as of yesterday, lamang na lamang po ng milya-milya ang SB19. Ganun pa man, huwag magpaka-kampante. Sa ibang balita naman, marami ang nagtatanong paano daw magpunta sa concert nila sa Cebu. Well, narito po ang update ng isang Tito CJ, isang concerned fans. If you're not from Cebu and you're attending AMF 2025, I recommend booking an Airbnb near SM Seaside City. Getting around the city is pretty easy once you arrive. It's similar to Metro Manila, just on a smaller scale. You can book rides through Grab, Move It, Angkas, or Joyride. Our jeepneys also have route numbers, so don't hesitate to ask locals for help and don't forget to use Google Maps. So, ayan po. Marami po kasi nagtatanong paano daw yung papunta doon sa nasabi nga pong AMF 2025. Siyempre, hindi naman mawawala ang kakulitan ng mga fans sa kanilang mahalima. Mula muli sa Facebook page na si KKK Kapihan ni Ken sa kabilang kanto, continuation ng kakulitan, sobrang bait daw talaga ng single dad na yan dahil pagkatapos guidance at matampali sa isa yung mga anak ng mall. Nag-mall pa yan sila, pambawi ba? Pag-agree at pagbiro naman ng mga netizen, siya yung pinakamakulit na anak, hahaha, referring to Stel. Ang isa ay sinabi na si yung bunso, dami nang sa kanya, paano turo ng turo sa mga laruan. Referring to Justin. Well, yan po ang kakulitan ng mga fans. At ilagay lang po ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, subscribe. Thank you for watching.